na 'to. Kung meron ka naman, ito naman personal sa'yo na kung meron kang 3 rules to live by, ano 'yun? 3 rules to live by. Kahit Siguro yun yung oo, number oo. one, na parang walang sayangan ng oras. Mm, So, for me kasi, yung life is very transactional eh. mm, I'm sure kung nag-usap tayo, naipag-usap ako sa ibang tao, may kailangan ka sa akin, may kailangan ako sa'yo. Kailangan ko ng knowledge mo, mm, kailangan ko ng wisdom mo. I'm sure kailangan mo rin naman ng experiences ko totoo. para pwede kang humugot doon ng wisdom na pwede mo rin mai-impart sa ibang tao eh. Mm, So it's really transactional. Hindi man financial, pero in exchange of knowledge, exchange of time, exchange of effort, mm, meron laging transaction dyan. Hindi mm. pwedeng one side lang lagi eh. Kahit sa relationship, sa totoo lang Kahit sa 'no? relationship. So everything is Oo. transactional. Number two, something about time, something about, yon, yung pagbigay mo ng pity sa sarili mo, dapat more of, actually, pag may mistakes ka na nagagawa, Mm, it's okay to pity yourself. And then, pag may nagawa kang maganda, may na-achieve ka, it's really good to appreciate of what you've done, yung effort na pinagdaanan mo. Kasi kung hindi man, ang pangit kasi nasa kuha mo, sa iba mo kinukuha yung appreciation mo ng sarili mo eh. Kasi parang, paano kung mababa yung standard ng iba? mm, 'Di ba? Ang sakit sa'yo nun. Kasi parang, ay actually, okay sa'yo yun. Kung ganun ka nag-validate ng sarili mo. mm. Kung mababa yung standard nila, edi puro okay ka na lang lagi. Pero for Totoo other 'yan. people, na mataas yung standard, hindi ka pa rin enough. So, dapat ikaw sa sarili mo, magbigay ka ng standard sa sarili mo kung kailan ka outstanding, kailan ka good. Totoo. So, more of really acknowledging your strengths, your weaknesses, and magkaroon ka ng sarili mong like metrics kung kailan ka pumapasa o kailan hindi. Totoo. Kasi yun nga rin yun eh. Ako rin yan din ang pinaka-ano ko na sinusundan ko talagang ano na importante yung kung ano yung tingin ko sa ginagawa ko. Hindi importante kung anong tingin ng tatay ko, importante yung tingin ng iba, tingin ng ano. Kung ako, okay ako sa ginagawa ko, kung ako hindi ako satisfied sa ginagawa ko, yun lang yung magdi-dictate kung itutuloy ko pa ba 'to o hindi. Oo. Oo. Tapos yung pangatlo naman. Yung pangatlo is, since kunwari binigyan ka na ng time nung person na gusto mong makausap or by chance nagkausap kayo, parang do not be afraid to ask dumb questions. Kasi ako, since kunyari, when I try to learn something new, gusto ko talaga nalalaman yung mga nitty-gritty details eh. Kasi mas gusto mo yung ins and outs ng mga bagay na yon. Kunyari, when you're purchasing something, syempre nagkakaroon ka ng comparison or may naaral ka ng mga businesses, ano ba yung maganda dito sa option A, option B. So if you have that resource person na tatanungin about it, do not think na meron kang dumb questions. Kasi baka yung dumb question usually turns out to be a good question Oo. for them and for you. Na parang mamaya yun pala talaga yung hinihintay niyang question or hindi pa niya naisipan i-address yun in other questions. So, minsan kasi yung dumb question yan will really make or break it for you eh. So, yun. Oo, actually kasi ganun nga yun. Parang pagka natakot ka magtanong, bobo ka na palagi. Kung sakali mo nagtanong ka ng dumb question, nung panahon na lang yun, doon ka lang bobo. Pero pagkatapos nun, alam mo na. Oh, it will go far. It will go far. Totoo yun. Isa rin sana yun na parang, yun din yung pinalaki sa akin ni tatay na huwag ka matakot magtanong. Kaya ako naman, dami kong tanong sa buhay. Ito naman, how do you handle failures naman? O bihira ka mag-fail? Hindi, pag may failure ka, parang move on to the next ka na lang para makakuha ka naman ng small wins eh. Kasi parang ako, hindi ko naman din lagi habol yung big wins eh. For me, okay, may failure ka, okay lang. As long as you have, mas malaki yung ratio ng small wins mo rather than your big failure. Okay pa Okay rin. na yun. Panalo pa rin, oo. Oo. So parang, right after that failure, okay, sige, absorb mo muna. I-acknowledge mo kung saan ka nagkamali. Tapos mag-focus ka na dun sa mga small wins. Gets. Kasi pagka bumabad ka dun sa failure na yun, wala rin mararating eh.
I mean, it really depends on the person kung paano nila pinaprocess yung mga failure. They can mourn, they can be sad about it, they can pause for a moment, then tomorrow tuloy ulit, or for a week, for a month tuloy sila. Depende sa thought process or sa style ng person na yun. Pero for me, mas maganda i-appreciate mo kung saan ka nagkamali, or acknowledge mo kung saan ka nagkamali. Use it para hindi mo na ma-repeat yung mistake na yon, and then mag-proceed ka dun sa mga small wins mo. Kumbaga, pag nag-fail ka na lang, matuto ka na lang talaga. No? Oo, kailangan mo talaga matuto. Kasi kung magtagal ka dun, I mean, it's really good to appreciate or to acknowledge yung mistake. Pero mas kailangan mo mag-focus dun sa mas magagawa mo after that eh. Kasi alam mo sa sarili mo, or dapat ginaguarantee mo sa self mo, hindi mo na uulitin yun. Totoo. Tsaka ako, perspective ko rin dyan kasi ganun din ang ano ko na parang yung the mere act of trying, success na sa akin eh. Kaya parang minsan kung nag-try ako tapos hindi man siya mag-workout o ano man, parang yun na nga lang, ano pa ba pwede kong gawin sa next time o sa ibang susubukan ko, saan ako pwede matuto dito. Pero at the same time, okay na yun, trinay ko na eh. Oo. Kasi wala naman nagmamatter talaga eh. Kahit mapahiya ka dyan, tayo pag namatay ka, wala na. Actually, minsan masarap din yung fulfillment na may natatry ka mga bago eh. Na sarili mong discovery or nakuha mo sa iba yung idea, pero nagbina-branch out mo into different ideas or for separate use. Actually, ganun ang innovation eh. at saka evolution talaga. Parang galing sa iba, pero gagawa ka na ng sarili mo kung ano man yun. Hanapan mo siya ng niche, diba?